episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan po natin ito pong bagong kwento, no? Alabi ko yung nakwento nito ni Trillanes. Nakakapag-nasa itong mga ito, no? Sa pagkatapos po, pag iba na administrasyon, aba, may bago pa rin kayong kwento kay Trillanes, kay Pangulong Duterte. Ang lupit talaga nito ni Trillanes. Yung kasangkapan niya rin, yung si Las Cañas. Okay, pag-usapan din po natin, ito po si Drilon, ba? Nagbibigay po ng payo sa ating dapat gawin sa ICC. Tagapayo na po ba? Grabe, no? Naging unity po talaga dati po, no? Yung dati pong sinasabi nila, pinoproblema dati yan. Paano pag yung Dilawan ang gustong makipag-unite dito sa administrasyon? Noon pa lang po sinasabi ko na putya parang mahirap yata yan. Dilawan na makikipagano. Ngayon po, katotohanan na. Yung mga dilawan, mahalata nyo nag-stop po ng atake dito po sa kasalukuyang administrasyon. Partikular po kay Pangulong Marcos. Lahat po sila nakapokus na lang sa mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang tweets. Tweet po tayo ngayon dahil Sabado ngayon eh. Pero bago yan, pasensya na po kayo ha. Nagkaroon po ako ng bisita. Isa nagngangalang Inday Bidak. Si Inday Bidak. Dinalaw po ako rito. Kaya medyo inikot-ikot lang natin dito sa BGC. No? Kaya medyo na late po tayo ngayon. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na po natin lahat ng ito. Kape muna. Sarap. Okay. Unang tweet. Ito po ay mula kay Manny Piñol. Cebu short-lived 20 kilograms rice, a perfect example of press release food security program. Tama no? Alam niyo po, napuna lang natin, parang ang galing po sa press release, no? Ng gobyernong ito. Ng kasalukuyan pong gobyerno. Magaling po sa press release. Katulad niya, no? Yung 20 pesos na bigas po sa Cebu, no? Putya, ang laki pong event niya. Nagtatakal mismo ay Speaker of the House. Wala po bang announcement mula po sa Speaker of the House kung ano po ang nangyari dun sa pagtatakal niya ng 20 pesos na bigas? Wala lang, isang araw lang, okay lang po yun. At least na-picturean kayo, ganun. Ako, ang dating nun, ang dating sa akin nun, yun nga, eto maganda yung sinabi ni Piñol. Press release food security program. No? Yung 20 pesos na bigas, isang araw lang tinagal. Ang dami po niyan eh. Pati po yung paano po sila mag-press release sa Maharlika Fund, 'di ba? Ito ay may mga inalok na. Tignan niyo no nakaraan ang press release nila sa Maharlika Fund. Inalok na yung Maharlika Fund sa mga sa Southeast Asian countries yata. Parang yun, naalala ko na. Yung pong pinagmalaki rin po to ni Speaker Romualdez. Na yun daw pong inatina nila na Inter-Parliamentary Congress o kung ano man ang tawag doon. Yung lahat po ng mga congressman, mga senador at mga di ba? May ginanap po dito sa Pilipinas. Pinagmamalaki po, inalok na namin ang Maharlika Fund.
Wala pong sinabi kung magkano po, kung meron po bang tumalima sa Maharlika Fund. Kung di inalok pa lang. Pero naka-press release na, nakala mo may maganda na magaganap. Halimbawa pa po niyang mga ni Manny Piñol na mga press release program. Di po ba? Yung mga walang kamatayang pledges. Alam ko ang umaatake nito kayong mga dilawan. Wala nang umaatake, dilawan ngayon. Wala na. Wala na tayong atake ngayon. Tindi, no? Ano ba nangyari? Gulong-gulo din ako. Bakit po biglang nawalan ng atake ang mga dilawan at nasentro kayo kay Duterte? Unholy Alliance. Okay, punta po tayo dito sa iba pang tweet. Ito po. Ang sabi, reaction po nila, no? Reaction po ni Rodolfo Medrano dito po sa pagiging number 1 ng DepEd. Sakit po sila eh. Nasaktan po ba kayo? Number 1 po yung DepEd. Lahat ng paninira, ine-expect nyo siguro wasak na. Ha? Wasak na si Sara Duterte at ang mga Duterte sa mamamayang Pilipino. Ito po ang sinabi, kahit wala pang nagawa, most trusted and best performing government agency na ang puta. Oktang ina nyo, sabi. Ha ha ha. Masakit po ba? Yan yung sinasabi ko matagal na no? Hintayin natin yung susunod na survey. Kahit na ano pang survey yan at tinitiyak ko sa inyo, yung simpatya ng mga tao nasa mga Duterte. Hintayin po natin yan. Ulitin ko po kayo pinasasama nyo yung war on drugs. Kailan po naging masama? Alam ng taong bayan. Hindi masama ang war on drugs. Alam ng taong bayan yan yung yan po yung nagpatahimik sa Pilipinas. Pero lahat ng nagpo-pronounce na masama ang war on drugs, meaning lahat po ng gustong papasukin yung ICC niyan, kayo po ang tunay na kalaban ng bayan. Opo, uulit-ulitin din namin. Mag-aalad-dilawan kami. Uulit-ulitin namin yung mga anti-war on drugs, sila ang tunay na kalaban ng bayan. Huwag niyong babaliktarin. Mga OA, ICC, utot nyo. Kala nyo kayo lang marunong magpaulit-ulit? Okay. Anong walang nagawa ang DepEd? Hindi ka ba nakikinig? Di ba umangal kayo? Pinatanggal ni BP Sara yung mga nasa classroom bago magpasukan. Di ba inangalan nyo yan lahat? Bakit nagpapatanggal ng mga dekorasyon sa classroom? Yung matatag curriculum, ni-review. No? Paalala lang natin sa mga to, ni-review ng DepEd ngayon yung K-12 curriculum, nag-introduce ng matatag curriculum. Ano po ang mga pagbabago? Inuntian ang mga ituturo. Sangkatutak ang tinuturo kaya hindi natututo yung mga bata Sinisiksik yung maraming impormasyon. Too much information. Yan po ang napuna ng DepEd ngayon sa pinapatupad na K-12. Kaya po unti-unti. Ikalawa, binawasan po ng trabaho yung mga teacher. Magtuturo na lang ang mga teacher ngayon. Binawasan yung mga contest, binawasan yung mga pinakakarga ng mga ibang departamento. Ang dami pong pinapakarga sa DepEd. Pera biro. Mabuti nga si BP Sara naging secretary. Lahat po yan nagpapakarga. Meski po ultimo pong kampanya laban sa kagat ng aso. Meski po yung mga pag-eleksyon, pagbabakuna ng DOH, lahat po, feeding program, lahat po ng trabaho ng iba, pinapasa nila lahat sa DepEd. Ano pa po? Nabalitaan nyo ba? Tuwing Biyernes, nakalimutan ko lang yung tawag, di ba? Magbabasa yung mga bata. Bakit? Kasi po natin naririnig itong mga salita na to. Pati po mga grooming.
no? Grooming po sa mga estudyante, ng mga teacher, ng mga Johnny Baby, ng mga Jaguar. O, tinututukan po ng DepEd. Tapos sasabihin nyo, wala. Kaya pala kayo mga talunan. Kaya pala wala nahihita sa inyo yung mga taga-post ninyo sa X, dating Twitter, mga walang alam sa ginagawa ng DepEd. At ang pinaka-importante pong ginawa ni VP Sara Duterte, buhat nung siya ay nag-DepEd, alam niyo po kung ano? Binalik niya po ang face-to-face. Hindi niyo alam yun, no? Panahon na VP Sara doon. Marami pong magulang ang natuwa sa face-to-face program. Sa face-to-face na po ang education. Sino po yung kumukontra sa face-to-face? Sila din. Yung ACT teachers at iba pa. Ngayon, magtataka kayo, sasabihin nyo, wala namang ginagawa, bakit number 1? Akala nyo lang walang ginagawa. Kasi, bulag. Bulag kayo sa mga ginagawa ng mga Duterte. Okay. Ito po, si Sunny Trillanes. Pinapashare niya po. Pakishare po para malaman ng mga Pilipino na si Duterte ang pinuno ng drug cartel sa Pilipinas. Grabe na pong akusasyon to. Drug cartel po. Dati ang inaakusan nyo lang po kay Pangulong Duterte yung mga human rights violation sa war on drugs. Ngayon, drug cartel na siya. Yung presidenteng galit na galit sa droga, siya na ngayon ang drug cartel. Wala pong ebidensya, wala pong makita. Alam ko po sa mga drug cartel, super yayaman. Super yaman po ng mga drug cartel. Tignan niyo po yung bahay ni Pangulong Duterte sa Davao. Sabihin niyo po sa akin kung yan ba ay tirahan ng isang drug cartel. Intindi, no? Antinding akusasyon nito. Ang tanong lang, Sunny Trillanes, deport, may naniniwala pa ba sa'yo? Tumakbo kang senador ngayon o kaya Caloocan mayor. Tignan natin kung may mapapaniwala ka pa. Ano man ang takbuhan mo? Antindi. Drug cartel? Antindi nyo talaga. Ayon daw yan kay Las Cañas. Mahilig ka talaga sa mga ganyan. Bikoy-bikoy na naman ba yan? Malupit talaga sa mga wentong barbero to si Trillanes eh. Okay, punta na po tayo sa iba pang tweets. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Ito po. Sabi po ng isang nagngangalang Pia. Magbabasa lang po tayo ng tweet dahil wala pong ganong balita ngayon. Na-touch ang puso dun sa sinabi ng isang speaker sa Space na sinalihan ko nung isang araw. Sabi nung kasagsagan ng kampanya, magkakasama tayo. Iisa tayong lumaban na sugpuin ang mga salot ng lipunan. Ngayon at nanalo na tayo, gusto nyo ilaglag at siraan ang ating presidente? Ang tanong ko, kailan nyo nakita ang mahal na presidente na nagsalita laban sa nag-alipos sa kanya? As far as I know at nabasa ko na lahat kasi ng demeaning, mean words at curse sa kanya. And he remained humble and quiet. He never retaliate to anyone. I hate to use this word. How to be po, PBBM. I'm using the word to the man I respect. I respected the most. Intindi, no? Talaga? Ngayong nanalo na tayo, nilalaglag na namin ang presidente ng Pilipinas. Nasa realidad ka pa ba, Pia? Yung presidente ba ng Pilipinas ang tinanggalan ng CIF? Ang alam ko, ang presidente ng Pilipinas may CIF pa rin hanggang ngayon. 405 billion, ay 4.05 billion.
Anong ginagawa ko? Nagba-vlogs po ako. Talaga ba? Ang presidente ang nilalaglag? Ang presidente ba ng Pilipinas ang tinanggalan ng CIF? Ang presidente ba ng Pilipinas ang may tatay na inaakusahan na papapasukin ng ICC? Ang presidente, teka muna, alam ko may binabanatan kami. Ang binabanatan namin, Martin ang pangalan. Ha? Lantad na lantad po yan. Sino po binabanatan natin? Sino po bang speaker na tinatawag na binibira namin? Sino po yung speaker na nagtakal? Pangalan po ba ng ating presidente, Martin? alam ko ang binibira namin si Martin eh. Bakit sinasabi nyo na nilalaglag namin ang presidente? Si Martin po ang binibira namin. Martin ba pangalan ng presidente ngayon? Antindi, no? Habol talaga nila sa na talagang ang nilalaglag daw ang presidente. Okay, eto pa, isa. Si Pinoy Santa. Ito nakakatuwa. Nakakatuwang panoorin ang hidwaan ni Martin at Sara. Yan. Alam naman natin na 2028 ang dahilan nito. Sa mga nangyayari, mukhang si Martin ang liyamado. Si Sara alam ko ano to dilawan to Si Sara parang basang sisiw. Kasi di alam anong issue ang harapin. 125 in 11 days o ICC. Di sana yung utak na mag-isip ng dehado. Hindi ko po maintindihan to sinasabi ni Pinoy Santa, no? Sa hidwaan daw po ni Sara Duterte at ni Martin, liyamado daw si Martin. Saan liyamado? Sa survey? Saan liyamado si Martin? Sa suporta ng tao? Ha? Saan po liyamado si Martin? Paulit-ulit naman. Chowa, kung wala kang sasabihin na umuulit-ulit ka lang, buburahin na kita. Isa pang salita mo niya, wala namang katuturan. Maganda ka sa edad mo. Isa pang salita mo niya, buburahin na kita. Kasi hindi po tama, hindi po normal na hindi po normal yan. Mangarap po kayo na liyamado si Martin. Yung 30% po ba sa latest nung nakaraang presidential survey kontra sa 0.5%. 0.5 ba? Wala pang 1%. Pinagsabihan na kita Gawa ka na lang uli. Okay. Yung po bang 30%, yung po bang 0.5% mas mataas sa 30%? Realidad po pinag-uusapan natin, hindi po yung mga pakiramdam ninyo. Nalyamado. Okay. Ito po. Ito maganda to. Sabi ni Pinoy Tapsilog. Politics, Philippine politics circa Q4 2023. Okay. Number 1. Mga dilawan na di binoto at ngit-ngit sa tinatawag nilang anak ng diktador. Noong election 2022, ngayon pinupuri si PBBM. Di ba? Number 2, mga militanteng makakaliwa na gustong pabagsakin ng rehimen, concern na may destabilization, kuno.
ang gobyerno. Hanip. Hanip talaga, no? Nabaliktad na po, no? Tama naman, yung mga dilawan, kakamping, na ilang dekadang sinisiraan yung mga Marcos. Pinupuri na ngayon si PBBM. Yan po, may unholy alliance. Yung mga militante naman po, umaangal, meron daw destabilization plot sa gobyerno. Talaga? Kayo umaangal? Alam po ninyo, no? Bakit po sila nagsasama-sama? Mas takot sila sa Duterte kaysa rito sa mga Marcos eh. Nakita po nila na yung presidenteng si Marcos, no? Mas kaya pa nila yung mga speaker na si Tambi. Kaya po nilang sabihin lang, sinusuportahan ka namin, speaker. Hindi niyo ba napuna? Ang mga kasama ni speaker sa mga picturan, si Lagman, nakaraan, pinapakita yung painting ni Speaker Romualdez. Ang kasama niya sa picture, si Lagman. Ang kasama niya sa picture, noong nakaraan, yung mga Makabayan Black. Naghahagalpakan sila sa tuwa. Ibang klase, no? Si Martin. Tapos, yun talagang kapuna-puna eh. Wala na pong media ngayon na kontrolado ng mga kaliwa at kontrolado ng mga dilawan at kakamping. At wala na rin pong kakamping ngayon at dilawan na umaatake sa mga Marcos at Romualdez. Ang bilis po talaga. Maski po si De Lima, maski po yung mga Lenny, lahat po ng mga katropa ni Lenny sa X, wala na pong atake. Galing, no? Talagang unity, no? Yung kasama nyo sa unity, na talagang nung eleksyon, ibang uri na ngayon. Kaya, at ang bilis talaga. Kung ikaw nagbakasyon ka na 1 linggo, hindi ka nagbasa ng balita, o 2 linggo, magugulat ka sa mga balita ngayon. Ayan, no, Manila Standard, that 3 leftist group urged the workers and citizens of the country to oppose the imminent return of authoritarianism via the rumored destabilization plot of certain groups, which they believe is being advanced by some politicians and allies of the former Duterte administration. Tindi, no? Nakasentro talaga yung atake nila sa mag-amang ang sentro po ng atake ngayon ng lahat ng tao, kaliwa, ito pong mga lefties, Makabayan Black at iba pang lefties, kakamping, dilawan, mga Marcos loyalist vloggers, mga tambaluslos vloggers, isa lang po ang sentro ng kanilang atake, yung mag-amang Duterte, kasama yung SMNI. Pati po media. Tindi, no? Very unholy alliance. Yung mga nagsisiraan ng dekada na, bigla naging magkakakampi. Ang lupit nyo. Kaderder. Nakakadiri. Yan po ang alam niyo yung pinoproblema ko eh pagka kung sakaling kasi nag-i-invite sila, 'di ba? Kahit yung mga dilawan pa pwede raw na maging magsama-sama. Okay. Kaya lang yun na nga eh. 'Di ba? Yun yung masakit dun eh. Ito po ang sabi ni Marcos Makapili. PH not yet rejoining ICC and government is not mandated to support their investigation. But ICC investigators will be allowed in PH, which means PH government can rejoin anytime if FPRRD and the rest of the Duterte and SMNI DDS do not behave properly. Tindi, no? Sino ka naman? Ikaw na ba ngayon ang presidente ng Pilipinas? Marcos Makapili?
Antindi ng ano eh, no? Antindi ng antindi po ng lahat na lang po. Parang hindi ko po nakita na noong panahon ni Pangulong Duterte na may nangunguna po sa presidente ng Pilipinas, no? Yung eto gawin mo President Duterte, eto gawin mo. Wala po nakakapagganyan. Eto gagawin ng presidente. Bakit po ang laya-laya ngayon ng lahat ng tao kahit hindi natin kilala kung ano ito ang gagawin dapat gawin ng pangulo? Lahat nagpapayo eh. Bakit po kaya lahat na lang ng tao ngayon nagpapayo na sa pangulo ng Pilipinas ng gagawin? Nagtataka lang ako. Nung panahon ni Duterte, sino ka naman para payuhan mo yung pangulo? Katulad po nito, si Franklin Drilon. Former President Duterte withdrew. Ayan. If withdrawal from a treaty can be made through an executive action as shown by former President Duterte, then the decision to rejoin can likewise be made through an executive action by President Marcos. O, tinuturuan din ni Franklin Drilon. Si Franklin Drilon, tinuturuan niya yung presidente ng Pilipinas. Lahat na lang ng tao, eto gawin mo, eto gawin mo. Eh sino? Tagapayo ba kayo? Advisor ba kayo ng Pangulo ng Pilipinas? Bakit payo kayo ng payo? Ang payo po nila, no? Ang payo po nila, bumalik tayo sa ICC. Eh sino po ba kayo para alam mo, Pangulo Marcos, ha? Panghabang buhay nilang gagamitin yung ICC na yan. Maniwala ka sa akin. Pag yan, bumalik tayo riyan, wala nang jurisdiction kay Duterte. Wala na pong jurisdiction yung ICC kay Pangulong Duterte. Pag tayo bumalik, ang Pangulong pwedeng imbestigahan, ikaw, Pangulong Marcos. Oh, at least nagwa-warning ako sa iyo. Ginagawa nila yan. Ginagawa yan ng mga dilawan, kakamping at ng mga kaliwa. Gusto nilang bumalik tayo sa ICC para ipantira sa mga kasalukuyang nasa pamahalaan. Hindi na nila kaya si Pangulong Duterte. Walang jurisdiction. Kahit papasukin nyo pa yan, babatuhin lang namin ng tae dito yan. Opo, wag po kayo matakot dyan sa ICC na yan. Bakit? Batuhin nyo po. Wala naman silang pakialam dito eh. Matatakot yung mga yan sa Lunes. Pag marami nagpunta ron sa Quezon City Memorial Circle. Lahat na lang. Oh. Ito po, si Justin Manila. Sabi niya, hindi niya raw i-refute, no? Dahil yung Okta search ay mapagkakatiwalaan. Pero, so it is what it is. Congratulations to the Department of Education. Number 1 po. Okay. And of course, there is but. But the thing with the Department of Education, there are really ways and parameters to see if the department is really performing well. In a country with learning poverty of 91%, meaning 9 out of 10 10-year-old kids struggle to read simple text, no level of perception can outweigh actually performance. It also concerning the weeks before release of PISA result, Yusik Poa already said they are not expecting good results. Meanwhile, instead of focusing on biggest education problem ahead, it seems as though the Vice President focus is not there. Okay. Yan po ang problema ng mga
pa-intellectual pero hindi kayang multiple tasking, no? Katulad nitong Justin Manila. Ito po, hinire po to. Kawawa naman kayo, no? Kayo mga katulad mo, Justin Manila. Hinire kayo, paalala ko lang kung sino man nag-hire sa inyo. Hindi ko lang kung PCO to o tao to ni ano eh. Tagapagtanggol to ni Martin eh. Alam mo, Justin Manila, hinire kayo. Kung i-deny mo na ikaw, hindi ko naman kilala kita. Pero lagi kita nakikita na tagapagtanggol ka. O kahit volunteer ka, ang trabaho mo ipagtanggol, pataasin, no? Pasikatin si Martin at pabagsakin ang popularidad ni Sara Duterte. Pero bigo kayo. 'Di ba? Bigo kayo kahit kasi lahat na binato nyo kay Sara Duterte, wala pa ring epekto. Sino lang yung nakuha ninyo? Sino lang yung napaniwala ninyo? Parang ang daming sumusuporta sa inyo, di ba? Hindi po totoo yan. Yang mga Ingleserong katulad mo, wala pong talab yan sa masa. Yang mga Ingleserong katulad nyo, mga kapwa nyo lang ang nakaka-relate sa inyo. Sinisiraan nyo ng English si Sara Duterte. Ang dami nagtatanggol sa kanya. Mga mamamayan. Mga mamamayan, ano po ang advantage ng mga Duterte? No? Ayan na naman kayo sa wag intindihin. Bakit po hindi ko na intindihin? Ayaw nyo ipagtanggol ko si Sara Duterte? Bakit hindi natin iintindihin yan? Yun nga ang trabaho natin, ipagtanggol si Sara Duterte. Bakit hindi ko iintindihin? Di kayo wag nyo intindihin. Humanap kayo na mapapanood nyo na hindi umiintindi. Wala na nga nagtatanggol sa mga Duterte, kami pa ang tagapagtanggol ang wag umintindi. Patindi naman kayo. Kung ayaw nyo pong makinig sa akin, wag po kayo dito. Wala pong pilitan sa social media. Lahat na umaatake sa mga Duterte. Yung mga tagapagtanggol pa po, yun pa po ang inyong pinipigilan na wag intindihin. Hindi okay yan. Wag kayo dito. Ba't naman kailangan pagtanggol? Utot mo kasi mabantot kaya hindi mo ipagtanggol. Bakit ko daw ipagtatanggol ang mga Duterte? Duterte vlogger ako eh. Kulto ako ni Digong eh. Okay? Di mo ba naintindihan? Political vlogger ako. Duterte ako. Inaapi mga Duterte, hindi ko pagtatanggol. Bakit kasi hindi po tambi. Tambi po, tambi. Kasi po mahaba pag tambaluslos. Okay na po ba yun? Kaya tambi ang tawag kasi mahaba po pag tambaluslos. Okay? Okay. Madali naman akong kausap eh.